Okay, a very blessed morning to each and every one of us. Because of Jesus, wala na pong holiday na tinatawag natin na, Uy, Sunday ngayon, magsimba ka. Uy, Sunday ngayon, punta ka sa church. Unang-una, pare-pareho na po ang araw because Jesus is our rest. Amen? So, pare-pareho po ang araw. So, bawat araw, we will praise Jesus. Not because of any particular set-apart day, but because every day is an opportunity to praise the Savior. Palakpakan naman natin ang mahal na Panginoong Jesus. Hindi ko narinig ang palakpak nyo. But from the bottom of your heart, I know pinalakpakan nyo ang Diyos na si Jesus. Okay. So this morning, I would like to ask you, yung mga Biblia po natin, mapa apps man yan o libro man yan. Come on, get it on, you know? We will talk about Jesus. Sino pa nga ba? Si Jesus ang ating kapahingahan. Nasabi ko po kanina. Because of Jesus, wala na yung mga religious activities na nakasanayan. Ala na yan, tsapuera na yan. Ngayon, nakafocus tayo sa Savior. Pare-pareho ang araw. Hindi ba nasabi ko po yan, binigyan din ko po siya. He is our Sabbath. You know what? Sabbath means rest. Ayun. So, pare-pareho na po ang araw dahil sa Panginoon. Every day, pwede tayong mag-worship sa Kanya, magbasa ng Biblia, maghanap ng mga kapwa mananampalataya at mag-usap-usap at magkwentuhan sa Kanya. Tulad nga po ng gagawin natin ngayong umaga. Nandiyan yung mga Biblia ninyo, okay? Turn with me to Hebrews chapter 1, verses 2 to 3. We only have 2 verses here, pero meron po akong bonggang-bonggang 3 talata. Unahin muna natin itong Hebrews chapter 1, verses 2 to 3. Ito nakalagay. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God, and the exact image or imprint of His divine nature, and He upholds the universe by the word of His power. Okay, ito muna tayo sa unang verse, hihimay-himayin natin siya para mas maintindihan natin lalo. Nasa last days na po tayo. Itong last days na ito, nagsasalita ngayon sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. O nakalagay dito, but in these last days, He has spoken to us by His Son. Alam niyo ng Old Testament, okay, nagpakilala ang Diyos bilang si Yahweh. Si Yahweh, yun po ay actually binanggit na po nilang Yahweh, pero actually po noong araw, hindi man lang po nila binabanggit ang pangalan ng Diyos. Okay? YHW. Ang tawag po dyan, Tetragrammaton. Okay? So ito po ay talagang ginagalang ng mga Hudyo. They were so afraid mabanggit laang yaan. Okay? But inalis ng Diyos ang takot na yan sapagkat but in these last days, He has spoken to us by His Son, the Lord Jesus Christ, God the Son. Yes, di ba? Whom He appointed the heir of all things. Si Jesus pala tagapagmana ng lahat. Okay? Ito pa nakalagay, through whom also He created the world. Si Jesus po ang creator ng buong mundo, mga kaibigan at mga kapatid. Tutulan man nila yan, ewan ko. Maliwanag po yan sa Biblia. Yung mga hindi naniniwala sa deity ni Jesus, I'm praying for you, but I'm not here to debate you. I love you all. I love ya. Love ya. Diba? Mahal ko po kayo. Diba? Kasi mahal din kayo ni Jesus. Kahit hindi kayo naniniwala sa Kanya, mahal niya kayo. Okay? Through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God, and, makinig, and the exact image or imprint of His nature. Tingnan nyo, si Jesus pala ang glory of God and the exact image or imprint. Kaya,
Si Jesus, nung nagkatawang tao rito, nakita nila literally ang Diyos. Si Jesus po, ang kanyang nature ay 100% God and 100% man at the same time. Ang tawag po roon, sa mga nag-aral po sa Bible School, alam natin yan, yung mga nag-aral ng theology, yung mga nag-aral ng Christology, ang tawag natin dyan ay hypostatic union. Okay? And He upholds, makinig pong mabuti, makinig mabuti. And He, sino yan? Jesus. And He upholds the universe by the word of His power. Bakit ka nakakagalaw, kaibigan? Bakit ka nakakahinga? Ikaw na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, bakit ka lumalakad? Ba't gumagalaw ka? Because sabi ng Biblia sa Hebrews, He upholds the universe by the word of His power. Siya pala ang nagkokontrol ng buong sanlibutan. Kaya kung may time ka, magbasa ka ng Biblia, ikaw na hindi naniniwala sa Panginoon at maniwala ka sa Kanya sapagkat mahal na mahal ka niya. Umihinga ka dahil sa Kanya. Hindi mo man siya pinapansin dahil hindi ka naniniwala sa Kanya. Siya ang dahilan ng iyong paghinga. Siya ang dahilan ng iyong pagparuot pa rito. Nakakapunta ka sa pinuntahan mo ng safe, nakakabalik ka sa bahay ng safe dahil sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang nag-a-upholds ng universe by the word of His power. Okay, dumako naman tayo sa isang popular na chapter. John chapter 1, verses 3 to 4. Dalawa lang din. John chapter 1, verses 3 to 4. All things were made through Him, and without Him, Jesus, ayan ha, and without Him, sa Tagalog, kung wala siya, kung wala si Jesus, sabi dito, was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. In Him was life, and the life was the light of men. Ang buhay ay na kay Jesus. And the life, at ang buhay na ito ay ang ilaw ng lahat ng tao. Kaya sabi ko po sa inyo, merong araw na sumisikat diyan at mamayang gabi kung loloobin may buwan tayong makikita dahil kay Hesukristo. He upholds the universe in the palm of His hand and by the word of His power. Yung word ni Jesus, very powerful. Very powerful. Paniwalaan mo man siya kay hindi, mananatili siyang Diyos. Kawalan mo yun pag hindi mo siya pinaniniwalaan, kaibigan. Nandito to, invitation for you to believe in Him. And kung may time ka, make Him your own personal Lord and Savior. Colossians chapter 1, verses 16 to 17. Alam niyo, ito yung pinaka-heavy. Okay? Alam niyo, napakarami pang heavy verses sa Biblia na nagpapatunay ng kapangyarihan ng deity ng Panginoong Hesus. Pero sapat na po itong tatlong ito dahil alam niyo naman kung gumagawa po ako ng mga vlogs, mahaba na po yung 10 minutes. Minsan naabot tayo ng 15 pero mahaba na yun sa akin. Okay, Colossians chapter 1 verses 16 to 17. Makinig po tayong mabuti. Ulitin ko, Colossians chapter 1 verses 16 to 17. For by Him all things were created in heaven and on earth. Maliwanag. Visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him, Jesus. Through Him, kay Jesus. Ulitin ko, all things were created through Him. Inulit na naman dito yung sinabi ng John. Diba? John chapter 1, 3 to 4. Inulit na naman. Sabi ng John chapter 1, 3 to 4, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Ayan nakalagay sa John chapter 1, verses 3 to 4. Dito naman, Colossians chapter 1, 16 to 17. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him. 2 beses inulit, oh. Diba? 2 beses inulit. Alam niyo po ba pag may redundant sa Biblia, may binibigyan din ng Diyos, especially nakalagay lang siya sa isang verse.
May inulit, may redundancy. Inuulit, may binibigyan diin ng Diyos ang Panginoong Hesukristo sa talatang yan. Kalain mo sa isang talata may inulit siya. May redundancy tayo. So again, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him, Jesus, and for Him, Jesus. And He is before all things. And in Him, Jesus, all things hold together. Uulitin ko yung huli. And in Him na, and in Him, Jesus, all things hold together. Sa Tagalog, at sa Kanya, kay Jesus, lahat ng bagay ay magkakasamang niyang hinahawakan. Siya ang may hawak ng hangin na hinihinga mo. Siya ang may hawak ng lahat ng mga elemento, tubig, apoy, lahat ng yan. Hawak lahat ni Jesus yan. Siya ang may control. Kasi ang ating pong earth, you know what? Ito po ay bilog. Diba? Diba meron po siyang tinatawag na, hindi naman ako masyadong expert sa science. Yung bang para hindi tayo may gravity, diba? O siya pong may control ng gravity. Maski umikot ang mundo, hindi tayo mahuhulog, hindi madidiskaril ang mundo sa kanyang ayo sapagkat si Jesus po ang nag-create ng lahat ng yan. Paniwalaan nyo man siya o hindi. Kaya kung ako sa inyo, paniniwalaan ko siya. At gagawin ko na siyang Lord and Savior ng aking buhay. About time for you, my friend. Kung matagal na yung panahon na yung sinayang na lumakad ka doon sa buhay na gusto mo, mga buhay dito sa mundo ay temporal lang naman, mga buhay dito sa mundo ay walang katiyakan. Ano ba naman yung i-consider mo na receive Jesus and be happy sa buhay mo. Ang totoong kaligayahan ay kay Kristo lamang matatagpuan, hindi matatagpuan sa kung ano paman. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel natin, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video. Mahalaga po itong video ito. Ito po ay life-changing na video kung papakinggan at isa sa puso ng mga manunood. Thank you, and Jesus truly loves us all.